Alam niyo, nanginginig at hindi na ako halos makasabay sa bawat galaw ni Calvin. Parehas mainit ang aming mga katawan at ramdam ko ang bulta-bultahing kuryente na dumadaloy sa kaloob-looban ko. Napangiwi ako nang muling ipasok ni Calvin ang kanyang pagkatao sa aking paraiso. Masakit pero hindi ko iyon inalintana dahil parehas lamang kami ng gusto. We are in love at hindi ko kailanman pagsisihan na ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Kreng kreng! Bigla akong nagising sa malakas na tunog ng aking cellphone na nooy nasa tabi ko lang. Nang imulat ko ang aking mga matay, saka ko palang napagtanto na iyon ay isang panaginip lamang. Ngunit, hindi ko malaman kung bakit ako nakaramdam ng disappointment. Dahil ba bigla akong ginising ng aking cellphone at hindi na kami nakapunta sa rurok ng kaligayahan? O ang katotohanan na mananatili na lamang sa aking memorya si Calvin? Well, ako si Cassandra Natividad o mas kilala sa tawag na Casey. Isa akong single mother at kasulukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ngunit bukod doon, may sarili din akong art gallery na naipundar ko 3 taon din ang lumipas. At naroon ang mga likha ko, mga guhit lapis na ako mismo ang gumawa at iba pang mga koleksyon. Doon ko binababad ang aking atensyon tuwing Sabado at Linggo. Natigil naman ako sa aking pag-iisip nang maalala ko ang aking anak na si Chelsea. Dali-dali akong nag-ayos ng higaan at nagtungo sa kanyang silid para sana'y gisingin siya. Ngunit, ganoon na lang ang gulat ko nang makitang nagsusuklay na siya at handa nang pumasok sa paralan. Good morning, Mommy. You know, I woke up early, took a shower, brushed my teeth, and fed myself. Nakangiti niyang bungad sa akin na labis kong ikinalungkot. Hindi ako nalulungkot na nagiging independent na siya dahil kahit sino naman sigurong magulang ay iyon ang gusto para sa anak. Ngunit, ang ikinalulungkot ko lang ay masyado pa siyang bata para maramdaman na wala na akong halos oras sa kanya. She's just 5 years old at tanging yaya na lamang niya ang nakakasama niya. I'm so busy and I'm always busy at iyon ang dinaramdam ko. Nakita kong mali ang pagsuot niya ng uniform. Kaya nilapitan ko siya at inayos iyon. Naiiyak akong tinitingnan ng aking anak. Hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Sobrang babaw lang ng aking luha. Mommy, I told Yaya na nga na ako na po ang bahalang magsuot ng uniform ko. I am a big girl now, you know, and I can do it alone. Maktol niya. Ay naku, natawa lang ako at paulit-ulit na hinalikan ng aking Yunika iha. Hey, kahit maging 20 ka pa, you'll always be my baby girl. Huwag ka naman masyadong magmadali sa paglaki anak. Naiiyak si Mommy No, I want to grow up fast, Mommy. Oh, why? Ayaw mo bang maging baby ko? But I want it. I want to grow up faster para makapag-earn na din po ako ng money. And if makapag-earn na po ako ng money, ako na lang po ang magbibigay sa iyo noon para hindi mo na kailangang mag-work outside at makasama na lang po kita dito at makalaro. Okay, Mommy, I'm done. I'll go to Yaya na po. Bye, Mommy. I love you. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Para akong naging tuod ng ilang segundo. Tumago sa buo kong pagkatao ang sinabi ng aking 5 taong gulang na anak. That she wants to earn money just for me to have some time with her. Naiyak ako ng mga sandaling iyon at bumalik lamang sa aking sistema nang marinig ko na ang pag-alis ng school bus
Patakbo kong tinungo ang labas para sana'y sabihan siyang mag-iingat, magpapakabait sa school at sabihing mahal na mahal ko din siya. Pero hindi ko na nagawa dahil nakalayo na ang sasakyan. Mahigit ilang araw ko ding dinamdam at inisip ang sinabi ni Chelsea. At hanggang ngayon ay naiiyak pa rin ako. Kaya naman napagpasyahan kong bigyan muna ng oras ang aking anak at mag-file ng 1 buwang leave sa opisina. Pinayagan naman ako, kaya sunod kong tinungo ang aking art gallery. Wala namang problema dito dahil may mga empleyado naman akong kanyang mag-manage. Pagdating ay dumiritso agad ako sa itaas kung saan naroon ang mga likha ko. Ngunit, ang labis na umagaw ng aking atensyon ay ang isang lalaking nakamaong na jacket at nakatalikod. Kung hindi ako nagkakamali, ay tinitingnan niya ang pinakahuli kong obra, ang muka ni Calvin. So, nilapitan ko siya at kakausapin ko na sana. Pero, biglang umurong ang aking dila nang bigla din siyang humarap sa akin. Oh my gosh, I was shocked and I wasn't able to find a word to greet him. Dahil ang taong nasa harapan ko ay walang iba kundi ang lalaking iginuhit ko 5 taon na din ang lumipas. Si Calvin. Hi, ikaw ba si Cassandra Natividad? Ang gumuhit nito? Ngiti pa niya sa akin. Right there and then, hindi ako nakapagsalita. Gusto kong umiyak ng mga sandaling iyon, pero hindi pwede. Ramdam ko din ang panunubig ng aking 2 mata, kaya agad akong nag-iwas ng tingin. Yes, it's me, Cassandra Natividad, and I am the owner of this art gallery. Oh, I see. Oh, ang ganda ng pagkakaguhit mo dito Hindi ko na itatanong kung bakit nandito ang mukha ko. Pero I'm just overwhelmed. Pwede ko bang bilhin to? Huh? Oh, nauutal kong sabi. I said, pwede ko bang bilhin to? Just name your price. Oh, I'm sorry. Pero mamili ka na lang ng ibang piece. Wag lang yan. Why? Mukha ko naman to, right? Bakit hindi ko to pwedeng bilhin? Pero ang ibang nandito, pwede? Matagal na kasi yan dito, kaya hindi ko na ipinagbibili. Pero dahil makulit ka, okay, I'll give it to you. 20,000 pesos. Okay, great. I'll write the check. Alright, here. Can I have it now? Oh yeah, yes, you can have it. Okay, thank you. Hanggang sa susunod. Ngiti niya pa sa akin bago umalis. Hindi ko na siya tiningnan pa habang siya'y papaalis ng aking art gallery. Ayaw kong maiyak sa parihas na senaryo. 5 taon kasi ang lumipas ay ganoon din ang senaryo namin. Pero that time, hindi ko alam na iyon na din ang huli naming pagkikita. Kung maaalala ko'y, nagpaalam lamang siya sa akin. Nakaharap siya sa isang operasyon dahil may sakit siya at kailangang operahan. At dahil graduating na ako noon at sobrang busy ay hindi ko na siya nasamahan. At ngayon, hindi niya na ako maalala. Hindi niya pa rin ako maalala. Matapos kasi ng operasyon niya ay nakoma siya agad ng mahigit 5 buwan. At nang magising siya'y wala na siyang matandaan. Ako, ang pamilya niya, kaibigan at maski ang kanyang sarili. Iyon daw kasi ang epekto ng operasyon dahil risky ang ginawa ng mga doktor. Tinanggap ko yun kahit masakit at tinanggap ko rin ang pagtakwil sa akin ng kanyang ina. Noon pa man ay hindi na ako nito gusto. Dahil sino ba naman ako para makisali sa history ng family nila? Their family are well known. Samantalang ako, isang hamak na scholar lamang.
Nanliit ako sa sarili ko, kaya hindi na ako nagpumilit pa na isiksik ang mababa kong katayuan sa kanila. Hanggang sa nalaman ko na lang na ako'y nagdadalang tao na sa anak namin ni Calvin. Hindi ko iyon sinabi sa kanila dahil ano pa bang magagawa ko? Wala rin silang magiging pakialam sa akin at sa anak ko. So, umuwi ako agad at doon ko iniyak sa yaya ng aking anak ang sakit ng aking nadarama. Alam niya ang kwento ko dahil sinabi ko iyon sa kanya. Naku, awang-awa na ako sa iyo, madam. Kung ako siguro ang nasa sitwasyon mo kanina, ay, maiiyak siguro ako ng husto. Hindi madali ang magpigil ng emosyon, lalo pa at mahal na mahal mo ang ama ni Chelsea. Well, wala naman kasi akong magagawa, manang. Wala akong pruweba na magkakilala kami. Ni hindi ko nga alam na nakabalik na pala siya ng Pilipinas. Pero manang, wag mo na lang sanang banggitin kay Chelsea ha, ang tungkol sa pagkikita namin ng daddy niya. Ayaw kong magtanong ang bata at baka wala akong maisagot. Ay, wag po kayong mag-alala, madam. Safe na safe po iyan sa akin. Ngumiti lang ako at nagpasalamat. Nang magising naman si Chelsea, ay doon ko na sinabi sa kanya ang good news. Na hindi muna ako magtatrabaho ng 1 buwan at ilalaan ko iyon para lamang sa kanya. Sakto at bakasyon na din, kaya eto at sobrang saya ni Chelsea. Kasama ang kanyang yaya ay nagpunta kami sa isang beach resort. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha ng aking anak at bilang ina, sobrang saya ko din para sa kanya. Ay nako, tawanan, kulitan at kwentuhan lamang sa magkasunod na 3 araw. Hanggang isang umaga nga, nagising na lamang ako nang wala na si Chelsea sa aking tabi. Sa taranta ay dali-dali na akong lumabas nang hindi man lang nakapagsuklay. Una kong nakita si Yaya Agi na nooy nakatayo lamang sa labas din ng kanyang silid. Yaya, nakita mo po ba si Chelsea? She's not in our room. Madam, tanging nasabi nito at tumuro na sa may dalampasigan. Doon ko nakita ang aking anak na masayang naglalaro ng habulan. Ay, saglit na pawi ang aking pag-aalala. Ngunit, teka, sino ang kalaro niya? Manang, sino ang kalaro ni Chelsea? Ngunit, bago pa man ako masagot ni Yaya Agi, ay nakita ko na ang mukha ng lalaking kalaro ng aking anak. Bumilis ang kabog ng aking dibdib dahil si Calvin ang kalaro nito, ang kanyang ama. Humakbang na ako papalapit sa kanila para sana'y patigilin na si Chelsea. Pero hinawakan ako ni Yaya Agi sa aking braso. Hayaan mo muna silang maglaro, madam. Tingnan mo nga po, oh, ang saya-saya ni Chelsea. Ang hindi niya alam, sarili niya palang ama ang kalaro niya. Pero manang, hayaan mo muna, madam. Malay mo, makaramdam ng lukso ng dugo si Sir Calvin. At baka iyon pa ang maging daan para maalala ka na nga niya. So, hindi na ako umimik dahil sobrang impossible ang sinasabi ni Manang. Sobrang labo na maalala pa ako ni Calvin. 5 taon na ang lumipas at marami nang nagbago maliban na lamang sa nararamdaman ko para sa kanya. Dahil hanggang ngayon, siya pa rin ang lalaking labis kong iniibig. Natigil lamang ako sa aking pag-iisip nang makita ko si Chelsea na hila-hila na ang kamay ni Calvin at sila'y papunta na sa akin. Mami! Gosh, Chelsea! Bakit ka ba umalis ng kwarto nang hindi ko alam? Oh, I'm sorry, Mommy. Nagutom po kasi ako kanina eh. And I was about to wake you up. Pero tulog na tulog ka. So, I'll let you sleep na lang. Pero don't worry, Mommy, dahil nakita ko naman po agad si Yaya sa labas, kaya pinakain niya na ako. Sorry po, are you mad at me, Mommy? Oh no, baby, I'm not mad. I'm just worried.
But next time, gisingin mo ako kung may kailangan ka, okay? Hindi yung basta-basta ka nalang mawawala. Okay, Mommy. I'm sorry. Okay, sige na. Maligo at magbihis na muna kayo ni Yaya doon sa loob. Kakain muna ako, okay? Hinalikan ako ni Chelsea bago lumapit sa kanyang yaya. Ang hindi ko namalayan, kaharap ko pa pala si Calvin. Nice to see you again, Cassandra. I didn't know na nandito ka rin pala. At anak mo pala ang Bibo at magandang batang yun. Oh yeah, nagbabakasyon kasi kami para makabawi ako sa kanya. I see. I like her. Huh? I said I like her. You know, there's something about her na hindi ko malaman. Bakit napapangiti ako kahit ngayon ko pa lang siya nakita? Oh, friendly lang kasi ang anak kong yun. Kaya siguro nararamdaman mo yan. Okay, sige kakain na muna ako. Oh, okay. Pwede ba akong sumama? Huh? Oh, sure. So, sabay kaming naglakad papunta sa food counter para makapag-order na. Wala akong imik dahil napaka-awkward para sa akin ang eksena ng iyon. Hanggang sa ito na nga mismo ang naunang magsalita. Can I invite you? Invite me? Oh, saan? Sa wedding day ko next month. That's also the reason why I'm here. Dito kasi gaganapin ang kasal namin. Parang umurong ang aking dila sa narinig. Nanginginig din ang dalawa kong kamay at muntikan ko pang mabitawan ang hawak kong food tray. What? Ikakasal si Calvin? Pero kanino? Oh, so beach wedding pala ang gusto mo? That's great. Oh, actually nope. Ang fiancé ko ang may gusto nito. She wants everything to be perfect. Kaya heto ako, doing my best para mabigyan siya ng perfect wedding. Oh, wow. So, who's the lucky girl? Her name is Mika. Micaela Salvador. We were together for almost a decade now. At gusto niyang magpakasal na kami. Punta ka ha. Bibigyan kita ng invitation card once it's done. Isang pikingiti na lang ang aking natugon. Kung kanina'y umurong ang aking dila. Ngayon, parang naputol na ng tuluyan. Micaela Salvador was Calvin's ex-girlfriend. At hindi na ako nagtataka kung bakit ito ang muling nagparamdam. Dahil si Mika naman talaga ang gusto ng ina ni Calvin at wala ng iba pa. Kaya, nang mawala ng tuluyan ang alaala nito, ay ginamit nila ang pagkakataon para gumawa ng kwento na matagal nang magkarelasyon ang dalawa. Kahit ang totoo'y, hindi naman sila umabot ng 1 taon dahil sa isang cheating issue na si Mika mismo ang may gawa. Nagmakaawa si Mika na balikan siya ni Calvin pero ayaw na ni Calvin. Hanggang sa magkarelasyon din kami at umabot ng 7 taon. Titingnan ko kung makakadalo ako, okay? Pero mas mainam kung ang i-invite mo ay ang mga taong kilala mo na. You know, hindi mo naman ako kilala eh. Nasabi ko pa rin kahit pabagsak na ang aking mga luha. Oh, I don't know, pero parang matagal na kitang kilala eh. At magaan ang loob ko sa iyo. Besides, sapat na yung ginuhit mo ang mukha ko and displayed it in your art gallery. You know what, I'm over the moon, Cassandra. Oh, it's Cassie. Cassandra's too formal. Okay then, Cassie, I'm Calvin by the way. Sabay lahad pa niya sa kanyang kamay. Tinugon ko ang pakikipagkamay ni Calvin. At parang nanghina ang aking mga buto sa katawan dahil makalipas ang 5 taon, nahawakan ko muli ang kamay niya. Ang kamay ng lalaking labis kong iniibig. Bukod doon, pansin ko rin ang pagtitig niya sa akin na parang may inaalala. Ngunit
dahil biglang sumakit ang kanyang ulo kaya bagya siyang natigil at natawa. It's really weird, huh? But I'm glad that I get to see you again. See you around, Cassie. Paalam niya sa akin. You know what? Matagal na akong nananahimik patungkol kay Calvin. Ngunit ngayon, hindi lamang kami isang beses nagkita. Dahil nagkita nga kaming muli at nakilala niya rin si Chelsea. Tama ba na umasa akong muli na magkakabalikan pa kami o tatanggapin na lang na ikakasal na siya sa ibang babae? So, sinabi ko iyon kay Yaya Agi at pinayuhan nga niya akong ipaglaban si Calvin dahil may anak kami. Ngunit natawa lang ako. Maski ako ay gusto ko ding gawin yun. Pero napakadali lamang iyon sa salita. Mahirap gawin. Naging masaya naman ang bakasyon namin sa beach. At noon ko lang napagtanto na walang araw na hindi nakangiti ang aking anak. Hindi ko tuloy mapigilang hindi maiyak dahil sa sobrang abala ko sa trabaho para lamang mabigyan siya ng maayos na buhay ay hindi ko na namalayan na napakabilis lumipas ng panahon. At ang dating bulingit na karga-karga ko pa, sobrang bibo at kulit na. Gabi noon at dahil nag-request nga si Chelsea na tatabi muna siya kay Yaya Agi, ay pinagbigyan ko na. Matapos ang aking night routine ay lumabas muna ako at nagtungo sa room ni Manang. Nooy, napangiti ako dahil tulog na ang aking anak. Kanina pa po ba siya natutulog, Manang? Opo, madam. Pagkatapos ko nga pong linisin ang katawan niya nakatulog na po siya agad. Ako na po ang bahala dito, madam. Okay, magpahinga ka na po doon. Thank you so much, Manang, sa pag-aalaga mo kay Chelsea. Okay, maglalakad-lakad na muna ako sa may dalampasigan para dalawin ako ng antok. Hinalikan ko muna sa noo ang natutulog na si Chelsea bago ako lumabas sa silid at magsimulang maglakad-lakad sa buhanginan. You know what? Napakalamig ng simoy ng hangin at sobrang dilim na din ang paligid. Nang subukan kong ilubog sa dagat ang aking isang paa, ay doon na ako napangiti. Sakto lamang kasi ang init at lamig ng tubig na parabang tinutukso akong lumusong doon. Nakakita ako ng cottage sa may di kalayuan at tinungo ko iyon para ilagay ang aking pinaghubaran dahil napagdesisyonan kong magbabad muna sa tubig alat. Matapos kong tanggalin ang aking bestida, ay nakangiti kong inilusong ang tubig. At dahil hindi naman ako marunong lumangoy, kaya hanggang sa may malapit lang ako. Masyado nang delikado kapag nagpunta pa ako sa malalim na parte ng karagatan. Ngayong wala ng tao na roon, maliban sa akin. So, dinamdam ko ang mainit na tubig na humahaplos sa aking katawan. Hanggang nakita ko nga na may papunta sa gawi ko. Hindi ko maaninag ang mukha nito. Ngunit sa palagay ko'y lalaki iyon. At nang makalapit na ito'y, doon na nagsimulang manlaki ang dalawa kong mata. Nang malamang si Calvin iyon. Calvin, what are you doing here? Natanong ko agad sa kanya. Ang buong akala ko kasi ay tuwing umaga lamang siyang nandito dahil abala siya sa preparasyon ng kasal nila ni Mika. Calvin? Muli kong tanong dahil hindi siya sumasagot at nakatitig lamang sa akin. Okay, I'm out. You're creeping me out. Pero bago pa man ako makahakbang pabalik, ay hinila niya ako at doon na hinalikan. Hindi siya lasing dahil wala naman akong naaamoy na alkohol na galing sa kanya. Kaya kung ano man ang ginagawa niya ngayon, alam kong aware siya. You know what? Gusto ko siyang itulak ng mga sandaling iyon, pero hindi ko magawa. Mas nangingibabaw ang pagmamahal at pangungulila ko sa kanya. 5 taon
5 taon din akong umaasa at makikita siyang muli at maramdaman ang halik, haplos at yakap niya sa akin. Sa sobrang wild ng naging halikan namin, ay hindi ko na namalayan na kinargan niya na ako at pinangko papunta sa isang maliit na cottage. Pinaupo niya ako sa maliit na mesang naroon habang patuloy pa rin ang ginagawa. Ang 2 kamay niya ay nasa likuran ko na't tinatanggal na ng dahan-dahan ang tali ng aking bra. At nang matanggal iyon, ay lumipat ang kanyang bibig sa aking dibdib. At iyon naman ang pinaglaruan. Sa mga oras na iyon, wala akong magawa, kundi ang mapaungol sa kiliti at sensasyon na ginagawad niya sa aking katawang lupa. Sinunod niyang tanggalin ang saplot sa aking pagkababae. At muli, nang matanggal, ay lumipat ang kanyang bibig sa aking harapan. Ramdam ko ang mainit at malambot niyang dila na pumasok sa aking pagkatao. Para akong kinikiliti na hindi ko maintindihan. Sa ginagawa niya ay para akong maiihi. Kaya naman, anggaran kong hinawakan ng kanyang buhok para siya'y tumigil. Hey, stop tickling me, Calvin. Para na akong maiihi sa ginagawa mo. Naku, nakakatawa man. Pero iyon talaga ang lumabas sa bibig ko ng mga sandaling iyon. So, nakita kong ngumiti si Calvin at sininyasan ako na tumalikod. Ginawa ko naman iyon. Kaya doon niya na tuluyang ipinasok ang kanyang pagkalalaki sa aking kuweba. Dinaig ko pa ang first timer ng minutong iyon dahil sobrang napangiwi at napasigaw ako sa sakit. Hey, Calvin, slow down. Please, dahan-dahan lang. Oh, sorry. Alright, I'll be gentle, okay? Naging gentle naman siya. At habang patagal ng patagal iyon, ay nawawala na ang sakit. Sarap na lamang ang aking nararamdaman. At nang kapwa na kami nilabasan ng puting likido sa aming mga pag-aari, ay doon na kami natigil. Pinaulanan naman muna ni Calvin ng halik ang aking leeg hanggang sa aking paa bago niya hinabol ang kanyang hininga. Ilang minutong katahimikan naman ang namutawi sa buong paligid nang matapos kami. Kinuha niya muli ang aking mga suot na nagkalat na sa baba. At akma na sanang isusuot niya sa akin nang kuhanin ko na iyon. Oh, ako na, kaya kong magbihis mag-isa. Hindi ko naman narinig ang reklamo niya. Bagkus ay tinitingnan niya lang ako ng seryoso. Hey, huwag mo akong titigan ng ganyan. Muli ko pang sabi. Why? Anong why? We barely know each other, you know? Isa pa, sa'yo na rin galing diba? Na ikakasal ka na? You know, nagkaroon ka pa talaga ng panahon mang cheat? Hindi kita pinilit. Ginusto mo naman din ang ginawa natin, right? Well, yes. Pero mali. Nadala lang din ako ng emosyon ko. Ikakasal ka na, kaya isipin mo na lang na never nangyari ang nangyari sa atin kanina. How? Oo, alam kong mali to. Pero para na akong mababaliw sa kaiisip sa iyo. There's something about you na hindi ko alam kung bakit gusto kitang halikan at yakapin. Pinagmamasdan kita mula sa malayo dahil iniisip ko kung anong meron sa iyo. Pero wala akong sagot na makuha. Who are you? At bakit parang kilalang kilala na kita? What? Oh, I'm sorry. I have to go. Ay, Diyos ko. Mabuti na lamang at nakatakbo na ako agad matapos kong sabihin iyon. Dahil kung nagkataon na napigilan pa ako ni Calvin, ay baka nasabi ko na ang lahat sa kanya. So dumiretso na ako sa aking kwarto at agad naligo.
At sa bawat pagpatak ng tubig sa shower, ay ang pagpatak naman ng aking mga luha. Kung pwede lang, gosh, kung pwede ko lang angkinin muli ang lalaking mahal ko at ipaalam dito ang lahat, ay ginawa ko na. Kaso ayaw kong magkagulo. 5 taon na akong nananahimik at masaya sa aking buhay kasama si Chelsea. Pero, teka, masaya nga ba talaga ako? Then, dumaan ang ilang araw ay hindi ko na muling nakita si Calvin. Saktong natapos na din ang 1 buwan naming bakasyon, kaya bumalik na kami sa Maynila upang simulan na namang harapin ang realidad. Nagpunta ako sa aking opisina ng 7:00 ng umaga dahil alam kong marami akong sisimulang trabaho. At nang matapos naman ako, ay sinunod ko ang art gallery sa pagpunta. Ngunit, may hindi inaasahang bisita ang nakita ko doon. Walang iba kundi si Mika. Oh, what a pleasant afternoon to see you again. After how many years, Mika? Nakangiti kong panimula sa kanya. Look at you, so desperate. Akala ko ba nananahimik ka na? Little did I know, bumubuelo ka lang pala. Oh, come on. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay iyong taong paikot-ikot. Kaya mo namang magsalita ng diretso, di ba? Bakit mo hindi gawin? How dare you? Okay, sige, sasaktan mo ako. Baka nakakalimutan mo na ako ang may-ari nito at kaya kitang ipakaladkad sa guard sa baba if I want to. Stay away from Calvin. Ikakasal na kami. You know what, I'm not asking. Besides, sa makalipas na ilang taon, lumapit ba ako sa kanya? Nakita niyo ba kung nagmakaawa ako? Hindi. Di ba? Naging kontento na ako sa buhay ko, Mika. Kasalanan mo na yan. Dahil una, pinauwi mo siya dito sa Pilipinas. Pangalawa, hindi mo inaalam ang mga whereabouts niya. Napadpad tuloy siya dito and saw his face na nakadisplay at ako mismo ang gumuhit. So, kasalanan ko pa talaga na makate ka? You know what? It's not my fault. At hindi ako makate dahil wala naman akong hinahabol eh. Kayo nga itong gumagawa ng kwento na 1 dekada na kayo ni Calvin? Ha! Mabuti at hindi nagtaka si Calvin, no? 1 dekada na kayo? Kunwari? Pero hindi niya maramdaman na mahal ka niya. Ay nako, agad dumampi sa mukha ko ang kamay ni Mika. Well, inaamin kong nagulat ako doon. At sa bilis, ay hindi ko agad nakita ang paggalaw niya. At dahil wala naman siyang karapatan para gawin sa akin yun, kaya bilang ganti ay sinampal ko din siya. But this time, hindi lamang 1 beses, kundi 3 magkakasunod na sampal. Ayan, para matauhan ka. Nasa'yo na nga si Calvin because you took advantage of his memory loss. Ang init mo pa rin sa akin. Masyado na ba akong maganda para ma-insecure ka, ha? Partida. Wala pang ang maalala si Calvin at nagkausap lang kami. Galit ka na? Okay, paano pa kaya kung sabihin ko sa iyo na may nangyari sa aming dalawa? What? Just kidding. Tinitingnan ko lang ang magiging reaction mo. Umalis ka na at baka magbago pa ang isip ko at tutuhanin ko talaga ang sinabi mong desperada ako. Kitang-kita ko ang gigil sa muka ni Mika ng mga sandaling iyon. Ngunit wala akong pakialam. Siya ang naunang sumugod at dinidepensahan ko lamang ang aking sarili. Sa paglipas ng ilang araw ay wala namang nanggugulo sa akin, kaya medyo kumalma ang aking sistema. Ngunit doon ko na rin napansin na parang lagi na lang akong nahihilo. Kahit sapat naman ang tulog ko inaantok pa rin ako. Kapag nasa opisina o maski nasa bahay. Maliban doon,
sa tuwing nagigising ako'y lagi akong nasusuka o minsay kapag hating gabi na. Mangyari nga'y kadarating ko lang galing sa opisina noon at dumiretso na ako ng kwarto. Nang bigla kong maamoy ang napakabahong amoy na nooy papasok sa bahay. So, dali-dali akong lumabas ng kwarto at nakita ko na kadarating lamang ni Yaya Agi at Chelsea galing paaralan. So, napangiti ako at niyakap ang aking yunika iha. Ngunit, bigla rin akong naduwal at nalamang sa kanya galing ang hindi ka nais-nais na amoy. Mommy, are you okay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Chelsea, ngunit tinaasan ko siya ng kilay. Oh gosh, Chelsea, what's that smell? Nakipaglaro ka ba before going home? Nagbabad ka ba sa araw? No, hindi po, Mami. Bakit ang baho mo? Madam, wala naman pong nalabag si Chelsea sa mga utos mo. Tsaka, hindi naman po mabaho, madam, Si Yaya Agi na ang nagsalita dahil nakayuko na si Chelsea ng mga sandaling iyon. No, hindi manang Naaamoy ko talaga. Ano bang sabon ang ginagamit mo for Chelsea's clothes? Ay, parehas lang po sa akin at sa iyo, madam. Pero may special fabric conditioner po akong nilalagay sa damit niya. Dahil iyon po ang gusto mo. Ikaw pa nga po ang bumili noon dahil mabango. Yeah, mabango naman talaga. Pero bakit ang baho ngayon? Ha? Hindi naman po mabaho, madam. Hindi na ako nagsalita dahil nakita kong paiyak na ang aking anak. Kaya naman, lumuhod na lamang ako at niyakap siya. Come here. I'm sorry, baby. May problema lang siguro si Mami sa nose niya. Kaya kung ano-ano na ang naaamoy ko. Are you mad at me? Mahinahon kong tanong sa kanya. No, Mommy. Okay, go upstairs and clean yourself, okay? We'll play later. Really, Mommy? Oo naman. I'll prepare some snacks na lang din, okay? Yay! Thank you, Mommy. Nang kami na lang dalawa ni Yaya Agi, ay doon pa lang ako napahinga ng maluwag. Yaya Agi, huwag mo nalang gamitin ang Fabcon, manang, ha? Hindi ko talaga gustong amoy Okay, sige, samahan mo na si Chelsea doon. Madam? Yeah, bakit, manang? Hindi kaya, imposible naman yata din yun. Ano nga? Sige na, sabihin mo na. Hindi kaya buntis ka, madam? Pero impossible naman po yun, di ba? Wala naman kayong boyfriend. Ay nako, huwag mo nalang alalahanin ang sinabi ko, madam, ha? Okay, pupuntahan ko na po si Chelsea. At umalis na ito. Napahinga na lamang ako ng malalim. But at some point, napaisip ako sa sinabi ni Manang. Buntis nga ba ako? At muli, sa anak ni Calvin? Oh my gosh, agad kong natutup ang aking bibig sa naiisip. Hindi maaari. Mas lalong magkakagulo kapag totoong buntis ako. Kaya naman, agaran akong umaksyon kinabukasan at nagpa-check up. Oh gosh, kumpirmado. Buntis nga ako. So, pag-uwi ko naman, ay sinabi ko kay Yaya Agi ang resulta ng check up at ang nangyari sa amin ni Calvin sa dalampasigan. Uy, Diyos ko, madam, nakadalawa na si Sir Calvin pero wala pa rin siyang alam. So, anong plano mo ngayon? Madam? I don't know, Manang. I really don't know. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Sinugod na nga ako ni Mika Ay, naku. Subukan niya lang sugurin ka ulit, madam. At sasabunutan ko ang impaktang yun. Lumaban ka, madam. Hindi pwedeng ikaw at ang mga anak mo ang magsasakripisyo. Iyang si Chelsea, darating din ang panahon na magtatanong yan kung sino ang daddy niya. So, laban, madam. Para bang
natauhan ako sa sinabing iyon ni Manang. Marahil, sobrang naduwag lamang ako noong una at walang lakas ng loob. Pero ngayon, na-aware si Calvin sa ginawa namin ay kailangan ko nang gawin ang tama. Kaya naman, sa walang pagdadalawang isip, ay nagpunta ako sa mansyon nila Calvin at ang naabutan ko lamang doon ay ang kanyang ina at si Mika na tinaasan agad ako ng kilay. Wait, anong ginagawa mo dito, babae ka? Guards? Guards! Kaladkarin ang hampas lupang to, palabas ng aking bakuran. Oh no, hindi mo na kailangan gawin yun, Donya. Dahil aalis din naman ako agad eh. Gusto ko lang makausap si Calvin. Wow! At bakit mo noon kakausapin ang fiancé ko? See? Totoo nga ang sinasabi ko. Nadesperada ka. Si Mika naman ang nagsalita. Oh yeah, and thanks for that idea, Mika. So nasaan si Calvin? Wala dito si Calvin. Umalis ka na. Magtago ka nalang habang buhay sa lungga mong babae ka. Guards? Guards! Ano ba? Gusto niyo bang mawala ng trabaho? Kaladkarin niyo ang babaeng to. Nagsimula na akong lapitan ng mga guards. Ngunit, sakto namang nakita ko si Calvin na palabas. Kaya doon ako nagsisigaw. Calvin! Calvin! Patakbo namang nagtungo si Calvin sa gawi namin at inawat agad ang mga gwardya. Oh, Cassie, what are you doing here? I need to tell you something. Buntis ako, Calvin, at ikaw ang ama. Pagkasabi noon, ay ibinigay ko agad ang kopya ng ultrasound. Look how desperate you are. Isa ka nangang hampas lupa. Makati ka pa. Son, don't believe her. She's making things up. You know what? Kayo ang mahilig sa kwento. Kwentong hindi naman totoo. Isang dekada na sila ni Mika, ha? Hindi ba't hindi sila umabot ng 1 taon doon niya dahil nag-cheat si Mika? Calvin had me at umabot kami ng 7 years. Pero hindi mo ako gusto dahil hindi ako nagmula sa isang mayamang pamilya. Noong araw ng operasyon ni Calvin sa Amerika, diba nagkoma siya ng ilang buwan? And when he woke up, wala na siyang maalala? Doon yun na ako tinaboy. At doon yun na pinalabas na si Mika ang babaeng mahal na mahal niya. But sadly, alam ng puso niya kung sino ang tinitibok nito. Dahil nakita pa lang niya ako, alam niyang mahal na niya ako. Matapang kong singal sa kanila. Punyetang desperada! Umalis ka! Get out! Sinimula na akong itulak ng Donya hanggang sa mapaupo na nga ako sa semento. Dali-dali namang akong nilapitan ni Calvin at ninalalayan. Mom, stop it! She's pregnant. Kapag nakunan siya, I won't forgive you. Rinig kong sigaw ni Calvin at kinarga na ako papasok sa kanyang kotse. So, dinala niya ako sa ospital dahil dinugo ako ng kaunti. Mabuti na lamang at walang nangyari sa baby ko. Noon, sinabi ko ang lahat sa kanya. Wala na akong oras pang magsinungaling dahil gusto ko na ding matahimik ang sarili ko. If that is, anak ko rin ba si Chelsea? Mangiyak-ngiyak niyang tanong sa akin. Oo, noong lumipad ka pa ibang bansa for your operation. 1 linggo after, nalaman kong buntis ako. Bala ko sanang sabihin sa iyo kapag nakauwi ka na. Pero wala na akong balita sa iyo noon. Nalaman ko lang na nakumatos ka nung dumalaw ako sa inyo. I'm sorry. I had to keep this from you. Calvin, pero wala akong magawa. I understand. Kaya pala noong una pa lang kitang makita sa art gallery. I know, may kakaiba. Gustuhin ko mang maibalik ang lahat ng alaala ko. Pero sabi ng doktor, hindi na daw mangyayari yun. Maybe, hindi man kita tuluyang maalala.
But my heart knows who you are, who I am in love with. At sa'yo yun. Mas lalo akong naiyak nang sakupin niya ang labi ko at hinalikan ng masuyo. So, umuwi ako sa bahay kasama siya. At doon, nagpakilala siyang ama ni Chelsea. Naiyak naman ako nang makita ko ang masayang reaksyon ng aking anak. Doon niya pa lang din sinabi sa akin na matagal niya nang balak magtanong kung nasaan ang daddy niya. Dahil ang mga classmates niya ay may mommy, anak at daddy. Siya lang ang wala. Pero imbis daw na tanungin niya ako'y hindi niya ginawa dahil baka magalit ako sa kanya. Si Chelsea, she is so smart and wise kid. Sobrang bait at napakalawak ng pag-iisip. And I really thank God for this blessing. Sinabi ko rin sa kanya ang desisyon namin ng daddy niya na hindi na ako kahit kailan papasok sa work at aalagaan na lamang siya. And you know what? I can't control my tears from falling when she said this. Akala ko mag-earn pa ako ng money. I love you, Mommy. And I can't wait to be a big sister. Oh, you don't have to do that, baby. You know what? You're the best thing that ever happened to me. Mahal na mahal na mahal kita. Ay nako, masyadong emotional ang araw na iyon para sa aming maliit na pamilya. Hindi magkamayaw ang iyak, lalong-lalo na si Manang Agi na sobrang saya dahil sa wakas ay nabuo na kami. Hindi na lang kinancel ni Calvin ang planong beach wedding dahil nag-propose na siya sa akin at balak niyang kami ang magpakasal doon. Si Mika naman, ayun, bumalik sa Amerika at ang ina ni Calvin naman ay hindi pa rin okay sa aming dalawa. Ngunit, hindi ko na iyon masyadong iniisip. Truly, you can't please everyone at wala ka ng kontrol doon. Basta kami, masaya na kami ngayon. Hindi man naaalala ni Calvin ang lahat, masaya pa rin ako na muli siyang na-in love sa akin. At ngayon, sobrang kontento na kami sa kung anong meron kami. Proud din akong sabihin na isa kaming masaya at payapang pamilya na may 4 ng miyembro. Plus 1 of course, si Yaya Agi. The end. Okay mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.